It's day 28 and this is my voice after my tonsillectomy. Naging okay na yung voice ko, guys. Kumpara nung kahapon, nung isang araw. Sobrang sakit talaga nung lalamunan ko. Simula nung nagtubig ako ng luya. Yun yung pinaka-tubig ko, guys. Ilang araw. Tapos, hindi ko pala namalayan na nai-irritate na pala yung lalamunan ko. Naging uncomfortable tuloy yung pakiramdam ko. So, tinigil ko muna siya. And ngayon, unti-unti na siyang nawawala yung sakit. Pero may isa pang dahilan kaya sumasakit yung lalamunan ko. Kapag susobrahan naman sa pagsasalita, kaya nililimit ko lang talaga. I-share ko lang sa inyo. May papakita lang ako, guys, ng mga short clip lang naman. Simula noong January na nagpa-check up ako sa doktor ko. Tapos noong April na dapat operation ko na hindi natuloy. Tapos pabalik-balik naman ako ilang months. Tapos September na operation ko na sana, hindi na naman natuloy. So, VTR. 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 Let's go. January 13, nag-decide na ako magpa-check up, guys, kasi nung December on and off na. So, my doctor gave me medicine, guys, because my throat was infected na. Hey guys, it's Sun and welcome back to my YouTube channel. For today's video, wala po munang party, wala po munang mga kalokohan, guys. Because I just want to share it with you, my tonsillectomy journey. Sa di po nakakaalam, yung tonsillectomy po, guys. Ang tonsillectomy ay pag-aalis ng mga tonsils, guys, which are two pads that tissue at the back of the throat. Nakakaranas ng shortness of breath, hirap sa pagtulog at paglunok. Need ng surgery kapag malaki at may infection na ito. Yung tonsils ko po, guys, ay namamaga. Since 2015 pa po to, guys. Ilang years ko po siya dinala. Ilang years po ako nag-suffer nito. Pero ngayong year po ay nag-decide na po ako na ipatanggal po to kasi baka po kasi magkaroon po ng rheumatic heart disease po, sabi po ng doktor. And nag-decide na po kasi ako ipatanggal siya kasi nakausap ko na po yung parents ko, guys. Actually, last year ko pa po gustong ipatanggal kaso ayaw po nila mama. Kasi once daw po naoperahan po, madali na po daw bawal na po magbuhat ng mga mabigat, ganon. Pero kasi marami na po akong tinik na meds, tapos mga herbal, hindi pa rin po siya lumiliit. Lalo na kapag ma-atake siya, lalaki pa po siya. Malaki na siya pero malalaki pa po siya. Kaya hirap po akong magsalita. Hindi lang po hirap magsalita, hindi po talaga nakapagsalita. Nakakaranas po ako ng shortness sa breath. Kaya mahirap po talaga siya, guys. Kaya kailangan na po siyang ipatanggal. Ngayon, pupunta po ako ngayon sa doktor ko. Schedule na po ako ng operation ko this coming April 3. So yun, guys, pupunta na po kami ngayon. Let's go! Dali yan, magpapa-blood test ka. Kung goiter, no? Magpapa-blood test ka sa Friday na lang. Tapos, pa-chest x-ray ka din, ha? Tapos, ibigay mo sa akin. Tapos, magpa-ECG ka na rin. Para sure lang ako. Wala kang sakit sa heart. Wala. Oo. Balik mo ako, may results ka na. Mag-o-opera kita ha, April 3. Iga-admit kita, April 2. Okay? Sakit pa din mo tonsils? Oray na po, Dok. Hindi mo anti-allergy, i-start lang. Kung may mabiling, hipusa lang, ha? Apo. Thank you, Dok. Hey guys, hapon po, follow-up check-up ko po sa doktor ko. Binigyan po ulit ako ng meds. Starting tomorrow, iinumin ko siya kasi
sa April 2, i-admit po ako. April 3 po yung operation. And ngayon, aalis po ulit kami ng kapatid ko guys. Kasi marami po akong laboratory. Kailangan po kunin yung creatinine, mga potassium, ECG. Yung ECG po yung nilalagay ko dito guys. Yung mga aparatos pa yun. Tapos, X-ray, yung CBC po, yung blood test po. At meron pa pong iba. So, update ko na lang po kayo guys kung nakalis na kami. See ya! Hi guys, katapos ko lang po mag-lab test. Yung una ko ay pa-ECG muna ako, X-ray, tsaka yung kuha ng dugo. Marami yung kinuha sa akin na dugo guys. Malaking syringe yung ginamit. Kasi madami kasi yung request doon. May potassium, creatinine, CBC, para blood type ata yun. Basta marami. Tapos tinusok din ako dito guys. Dito. Thank you pala sa mga nagbigay na para sa pagpalat ko. Thank you guys. Hey guys, kukunin ko na po yung yung results ko. Papabasa ko po ngayon sa doktor ko. Hintay ko lang po. Hey guys, I got my lab test results. ECG ko guys. Tapos yung mga sa dugo. Ito guys. Ang dami sa dugo guys. Halos lahat yun. Yung sa x-ray ko guys, di ko na papakita. Hopefully guys, it's normal. Kaya lang ako guys, natawagan ako. Papabasa ko to sa doktor ko. Let's go guys. Hi guys, nandito na ako sa loob. Hinihintay ko lang si Doc kasi susulat pa siya ng letter for admission at binabasa na rin niya yung mga lab test results ko. Aliyah, wala ka man. Ako na mag-assign ha. Hindi mo ko ha. Ano mga anesthesiologist? Aba. Okay. Hi guys. Tapos ko lang pabasa ng mga results ko sa doctor ko guys. Normal lahat ko. Meron na po ako ditong letters para sa April 2. So yun guys, uwi na ako. Bye! Hey guys, and ngayong araw po ay ma-admit po ako because tomorrow it's my tonsillectomy operation na guys. Last night, nag-prepare na po kami ng mga dadalhin namin sa hospital para ready na po. Actually guys, I'm really so scared because I know how pain it is, but I have a God. Alam ko ang tutulungan niya ako guys. At alam ko rin po na tutulungan niyo rin po ako guys. Lalo na sa prayers. Na maging successful po yung operation ko. Kaya ko to guys. Fight. By the way po pala, I just want to say thank you sa mga tumulong sa akin. Kasi kulang na kulang po talaga ako sa financial guys. Para sa mga gastusin ng aking mga other expenses po. Thank you so much guys. God bless you po. Kahit yung iba guys na kakakilala ko pa lang, talagang tumulong po talaga sila sa akin. Thank you. Malaking tulong na po yun sa akin. Maraming thank you po talaga. Okay guys, andito na po kami sa Divine Word Hospital. Dito na ako guys sa ER. Hello guys, as you can see, naka-admit na ako dyan, pero may prop pala, kaya... Hi guys! Today it's April 3. Dapat ngayon po yung operation ko. Gaya ng sinabi ko kahapon guys, na ma-admit ako. Na-admit po talaga ako, kaso ilang hours lang po siya kasi yung results ko pala sa ECG guys, may prop pala guys. Karoon po ng sinus rhythm, septal wall, sinus rhythm, septal wall ischemia po. Ibig sabihin po niyan guys, may part po sa heart na kulang ng oxygen, tapos yung galing ng dugo. Hindi ko alam sa ganun. Actually, nagkaroon ako ng ganyan noong 2020, pero gumaling naman po yun. Tapos na-shock na lang po ako na bumalik pa. Pinauwi muna ako kagabi, tapos ngayon pupunta po kami sa cardio para magpa-consult po.
Hey guys, we're home. Di po ako nakapag-consult kanina sa cardiologist guys kasi wala siyang clinic kanina. Kaya babalik ako bukas. And meron pa pala, magpapakonsult rin daw po ako sa psychiatry guys. Papapsychiatry talaga ako guys, pero sa public lang po yun. Pero yung request ko po kasi is private talaga yung may bayad. That's it for my vlog today. Hey guys, tapos ko lang dun sa cardiologist. Thank God Lord. Hey guys, wala naman po talagang problem. Bakit po daw nagkaroon ng ischemia? Yung chest x-ray ko, yun naman po enlarge yung heart ko. Thank you Lord. Kasi walang problem yung heart ko. Alright guys, after 2 months, nag-ipon mo ng person at humingi ng tulong sa may mabuting puso kasi mahal pala yung bayad sa psychiatrist guys. 5,500, grabe. Maliit man sa iba pero sa akin guys, sobrang laki na yun kaya nahirapan talaga kami sa 5,000 na yun. Madali ang video lang kasi nag-CR yung doctor. 5 minutes na usapan, 5K na kagad. Wow, private nga naman. Sayang yung 5K. Pero wala akong magawa kasi yung gusto ng doctor ko, hindi sa public. Alright guys, yun na po yung medical clearance ko from psychiatrist and cardiologist. Bigyan natin ito kay Doc para mabasa niya guys. Let's go! Kuhanin ulit ako guys ng dugo, sodium, potassium at chloride lang. Unlike ng March, marami yun. Nagpalab ulit ako para sa operation ko guys. Nahirapan sila guys, yung mga interns, tapos yung nurse, but yung pinaka-boss na po nila yung nagkuha ng dugo sa akin guys. Ito po yung una. Ito guys, namamaga na siya guys. 3 tusok dyan guys. Once, kinukuhaan ako guys ng dugo na matagal talaga kasi hindi mahanap yung ugat ko kasi nipis talaga guys. Yung last, pang 5. Yung nakahanap na guys, yung pinaka-boss na talaga guys nila. Kami na sila nagtulong-tulong sa akin guys. So, results ko ng lab. Hintay ko lang natawagin ako ng doctor. Hey guys, today it's September 8 and we're going to the hospital now with my sister because tomorrow is my operation na guys. Ilang months po na resched guys. Dapat pala guys, nung August pa po ako operahan. Kaso nung July yung matake na naman po yung lalamunan ko guys. Kaya pinag-rest po muna ako ng 1 month ng doktor ko. So, ipag-pray niyo po ako na maging successful po yung aking operation guys. Hey guys, nandito na ako sa hospital. Naka-admit na ako dyan kaso hindi pa ako nagpakabit ng dextrose kasi may prob. 20K pala yung bayad sa general anesthesia kaso yung nalikom namin is 10K lang. So nag-decide na lang kami umuwi kasi hindi na naman matutuloy. Nakapagbayad pa nga kasi 5 hours ako dyan. Hey guys, nandito pa ako sa ABMC Public Hospital. Niraper pa ako dito ni Doc Laelio kasi nga hindi talaga kaya sa private. Bago pala pumila sa ENT guys, dito muna sa MSWD interview muna. Maraming proseso pa pala dito guys, kaya tiis-tiis na lang ako. Tapos ako interviewin, babalik na ako sa ENT, pila again. So let's go! Hi guys! Tapos ko waiting pa ako dito. May companions guys, mga kong kapatid guys. Naka-yellow. And yun. Hey guys, it's my follow-up check-up sana. Kaso nagkalagnat ako at the same time umatake na naman yung lalamunan ko. Ay, isang hirap. September 30 guys. Nung 2030 ako nakabalik dito guys.
Kasi nagkaroon ako ng lagnat. Tapos matake yung lagnat ko guys. I'm still waiting. Hindi ko alam kung sino yung magiging doctor ko guys. It's my companion guys. What's up? I am here again at UMC kasi nung September 30, alas 2 ng umaga na ako nakarating. Nakalas na pala yung mga surgeons. Dapat pala early po pumunta dito. Katapos ko lang sa clinic guys, grabe pinalibutan ako ng mga doctors at 2 surgeons. Kung anong maging procedures ng operation, mga side effects, etc. At kung sure na ba talaga ako magpapa-opera. So yun, sinabi ko oo. Yung partner ko guys, nasa St. Paul's, kinukuha yung soft copy ng CT scan ko kasi kailangan daw nila dito. Look guys, isa yan sa magiging doktor ko. Nandito ulit ako sa loob. Yung schedule ng pag-admit ko sa October 10. Operation ko is October 13. So sana nila guys ma-admit na ako bukas October 8. Kaso alanganin sabi ko sa Friday na lang po. Nung pinalibutan ako ng mga doctors at surgeons, hindi ako nakapag-video kasi baka bawal. Hindi rin ako nakakakuha ng ano. Papunta na po kami sa... Siya ngayon, hindi rin ako nakakakuha. Shut up, I'm vlogging. These are my companions guys for today's video. So let's go. Nandito na kami sa admitting section guys. Yung ate ko nakapila sa MSWD for interview. By the way guys, yung naka-red na nakaupo, hindi ko akalain na makakasama ko siya sa ward at magiging close ko sa family. Yung pasyente, so yung anak niya, katabi ko pa. Hey guys, dito na po ako ngayon sa ward. At first, hindi ko gusto dito kasi mainit, madaming pasyente at walang tubig. Kaya pala maraming plastic jug sa gilid ng bawat higaan nila kasi sa labas pa ng hospital nag-iigib. Gusto ko talaga dun sa private pero nung umiti si Bibi Aba sa akin, nawala yung pagka-ings ko. At yun na nga, ilang minuto pa lang, naging close ko na sila sa family. Ayan guys, lalabas na sila bukas. Naglilipat ako dyan kasi may electric fan dun. Mainit kasi dito guys. Hi guys! It's October 11 today guys. Kahapon na-admit ako and sa Lunes na yung operasyon ko guys. Baka bukas salinan daw ako ng dugo or sa operation na talaga guys. Ako lang dito mag-isa guys kasi yung mga bantay ko umalis. Kain mo ng tinapay guys.